Ang pag-ibig, hindi yan para sa mga mahihina ang loob. Hindi rin para sa mga madaling sumuko at mas lalong hindi para sa mga hindi marunong magseryoso. Dahil kung pipiliin mong magmahal, pipiliin mo ring magpakatotoo. Ako nga pala si Teodoro, pero pwede niyo naman akong tawaging Teo na lang. 65 years old at mula sa Antipolo. Libangan ko na bago matulog ang pakikinig sa Dear IFM. Kaya nung nalaman ko kung paano magpadala sa inyo ng kwento, nagpadala na din ako. Nagpatulong nga lang ako sa bunso kong anak dahil alam nyo na, matanda na kaya walang masyadong alam sa mga gadgets na ginagamit sa panahon ngayon. Marami-rami na rin akong narinig na kwento ng pag-ibig sa inyo. Kaya sana, kahit hindi masyadong iba sa lahat, mapakinggan nyo pa rin ang sarili kong kwentong pag-ibig. Bumalik tayo sa nakaraan. Taong 1980s. Panahong nag-e-enjoy pa ako sa kabataan ko. Kung saan-saang sayawan ako pumupunta noon. Basta may sayawan at inuman, makikita mo ko agad. Hindi lang para makipagsaya sa mga kaibigan, kundi para maghanap ng babaeng pwedeng pormahan. Love at first sight. Yun nga yata ang tawag sa una kong naramdaman nang makita ko si Aurora. Sino ba naman kasi ang hindi mapapatigil ang mundo? Maganda, mahinhin at parang isang anghel ang aura niya ng mga panahon na yon. Matinik at maginoo pero medyo bastos ang tingin ng iba sa akin noon. Pero simula nang makilala ko si Aurora, nagbago na ang lahat. Ang dating matinik at chick boy, biglang iisang babae na lang ang nakikita. Siyempre, nakipaglapit ako kay Aurora noon. Hindi na baling magmukha akong papansin basta makuha ko lang ang atensyon niya. Ilang buwan lang ang lumipas at nagpaalam ako manligaw. Sa awa ng Diyos, pinayagan naman niya ako. Sa mga kaedaran ko ngayon, alam kong alam niyo na iba ang panliligaw noon sa ngayon. Kung ngayon, i-date mo lang yung babae, bibigyan ng mga bulaklak at chocolates. Kakausapin araw-araw ay ayos na. Pero sa panahon namin noon, kailangan mong paghirapan ng oo ng isang babae. At kapag sinabi kong paghirapan, literal na paghihirapan mo talaga. Nasa pamada ko dito. Ayan, ayos na siguro itong itsura ko. Uy, insan. Kwas po. Saan napunta mo, ha? Alas 6 pa lang ng umaga. Hindi, pupunta ako kina Aurora. Alam mo na, magsisibak ako ng kahoy. Ikaw? Magsisibak ng kahoy? Hindi nga. Bakit? Parang ayaw mo maniwala. Ganon ang ginagawa ng mga nanliligaw, no? Sigurado ka ba na sa ginagawa mo yan, sasagutin ka talaga ni Aurora? Sana. Pero kung hindi ko paghihirapan yung matamis niyang oo, anong karapatan ko para maging nobyo niya, di ba? Dapat mo munang paghirapan yung gusto mong makuha bago mo makuha. Sakit sa likod. Doon pa to. Dami pa. Uy, Teo. Mamaya na yan. Halika mo na rito. May merienda akong dala. Ensaymada saka juice. Tara, kumain ka na. Sige. Ito. Kumain ka na muna. Kanino ka pa nagsisibak dyan eh. Sigurado akong pagod na pagod ka na. Salamat. Pero hindi mo naman kailangan gawin to eh. Alam mo, pwede naman akong bumalik sa bahay para kumain. Ayos lang to. Hindi mo nga kailangan magsibak ng kahoy kasi may gagawa naman yan mamaya eh. Saka isa pa,
Hindi lahat ng sasabihin ni Papa dapat mong sundin. Naku, ano ko ba? Hayaan mo na. Siyempre, nagpapakitang gilas ako sa pamilya mo para naman payagan ka nilang sagutin mo ako. Saka, gusto ko naman tong ginagawa ko. Talaga? Kahit nahihirapan ka na? Nung kahapon lang, nag-igib ka ng tubig, di ba? Tapos ng isang araw naman, tumulong ka sa bukid. Ay, alam mo, ang oo ng isang babae, hindi basta-basta yan kinukuha. Dapat pinaghihirapan yan, pinagpapaguran. Dapat ngayon pa lang, pinapakita ko na sa'yo kung gaano kita kamahal. At syempre, pinapangako ko naman na hindi lang ako sa panliligaw magaling, no? Kayang-kaya kitang alagahan habang buhay. Habang buhay agad? Syempre, dapat iniisip na natin ngayon yan. Saka ayoko namang isipin mo na sa umpisa lang ako magaling. Oo talaga? Ang dami mong alam na linya, no? Totoo naman kasi, kung may balak lang akong saktan ka, anong ginagawa ko rito sa bakuran nyo para magsibak ng kahoy, di ba? Ang ibig sabihin lang nun, ha? Gagawin ko ang lahat, kahit ano. Makuha ko lang ang matamis mong oo. Paano yun? Ang kwento sa akin ng pinsan mong si Panying, at kahit ni Rona, kilala ka raw dito bilang matinik sa mga babae. Ano ka ba? Huwag mo silang paniwalaan. Saka nagbago na ako, no? Alam mo, ngayon lang ako naging ganito. Ang maging seryoso sa isang babae. Sabi nga nila, hindi ka magtitino hanggat hindi ka makakahanap ng katapat mo. At para sa akin, ikaw yun, Aurora. Talaga? Hindi mo ba ako isasama lang sa mga napakahaba mong listahan ng mga babae? Siyempre, kasama ka sa listahan. Pero, ikaw nga lang ang pinaka nasa ibaba. Ano? Teka, bakit? Siyempre, ikaw na yung nasa huli. Kapag nilagay kita sa taas ng listahan ko, baka sabihin mo may susunod pa sa'yo. Kaya sa pinaka-ibaba kita ilalagay para ikaw na talaga ang pinakahuli. Saka, sagutin mo lang ako. Hindi ako magmamahal pa ng iba. Kahit nakakapagod at masakit sa katawan ng panliligaw, hindi ko ipinaramdam kay Aurora yon. Ipinakita ko na kahit anong mangyari, hinding-hindi ako titigil hanggang sa makuha ko ang matamis niyang oo. Halika, pasok ka. Wala nga lang si Papa, ha. Umuwi sa Maynila, eh. Kaya ako lang muna mag-isa dito sa bahay. Ha? Ay, naku, wag na. Wala ka palang kasama dyan eh. Dito na lang ako sa labas. May upuan naman dito eh. Ha? Bakit dyan tayo kung pwede naman dito na lang sa loob? Baka kasi kung anong isipin ng papa mo kapag nalaman niyang tayong dalawa lang ang nandito sa loob ng bahay. Ayos na dito. Sige na nga. Ikaw ang bahala. O tara, maupo na tayo. Sige, salamat. Yan bang mga dala mo? Bulaklak? Para sa akin ba yan? Ay, oo nga pala. Ano ba yan? Nawala na tuloy sa isip ko. May dala pala akong bulaklak. Ito. Pasensya ka na. Sana magustuhan mo. Tinanim at inalagaan ko yan. Talaga? Ikaw mismo nagtanim nito? Oo. Gusto ko kasi sariwa talaga yung mga ibibigay ko sa'yo. Uy, salamat Ang gaganda naman itong mga bulaklak. Dapat nga sana. Manghaharana pa sana ako sa'yo. Kaso, baka kapag narinig mo yung boses ko, baka biglang magbago yung isip mo. Grabe ka naman sa sarili mo, hindi naman. Ako, baka kapag narinig mo yung boses ko, mas lalong hindi mo ako magustuhan. Alam mo ba yung pusang umiiyak? Ganun. Pero, Aurora, wag ka mag-alala. Pag-aaralan ko yon para naman makapangharana ako sa'yo. Ano ka ba? Ayos lang kahit hindi na. Marami ka na nga nagawang paniligaw sa akin eh. Hindi ko nga inakala na ganyan ka pala. Romantiko. Alam mo, sa'yo lang naman ako naging ganito eh. Hindi dahil sa gusto kong magpasikat sa'yo, kundi gusto kong maramdaman mo na espesyal kang babae sa akin. At gusto kong malaman mo na gagawa ako ng paraan para masabi mo lang na mahal mo rin ako. Talaga? Hindi ka mapapagod kahit ilang buwan mo na akong nililigawan? Ano ka ba? Hindi no. Bakit ako mapapagod sa taong mahal ko?
Basta kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat. Maging akin ka lang. Lumipas ang 4 na buwan, sa wakas, sinagot na rin ako ni Aurora. Ako na nga yata ang naging pinakamasayang lalaki sa buong mundo ng mga oras na yon. Iba nga talaga ang saya kapag pinaghirapan mo. Hindi man ako masyadong malapit sa mga magulang ni Aurora, ipinaramdam naman niya sa akin na masaya siya sa relasyon namin. Hindi kasi ako nakapagtapos, mga idol. Sakto lang ang pamumuhay ng pamilya. Meron kaming pwestong gulayan sa palengke at ako ang tumutulong sa nanay ko. Pero kahit ganon, handa kong patunayan sa pamilya ni Aurora na kaya ko siyang panindigan. Kaya kong ibigay ang lahat ng pangangailangan niya at kahit anong mangyari, hinding-hindi ko siya pababayaan. Nagpatuloy ang masayang relasyon namin ni Aurora. Mas lalo ako nagsumikap sa buhay para makapag-ipon at maaya ko na siyang magpakasal. Pero syempre, hindi naman ganon kadali ang buhay. Natuloy ako sa Maynila habang nasa probinsya naman si Aurora. Dahil hindi pa naman uso ang mga Facebook noon, nagtiyaga kami sa pagsusulatan at paminsan-minsan long distance na tawagan. Noong mga una-una, parehas kaming nahirapan. Sanay kasi kami na parating magkasama. Kaya noong napunta na ako sa Maynila, sobrang laki ng adjustment na kailangan naming gawin. Pero mabuti na lang at tulad ko, malaki ang pangunawa ni Aurora. Nag-aaral ako ng mabuti. Business management ang kinuha kong kurso dahil bala ko naman talaga makapagpatayo ng sarili kong negosyo. Lumipas ang 4 na taon, nakayanan namin ni Aurora ang long-distance relationship. Pero syempre, nung mga huling taon ko na sa college noon, medyo nabawasan ang oras ko sa kanya. Naging madalang ang pagtawag at pagpadala ko sa kanya ng sulat. Hindi ko naman masyadong iniisip yon dahil alam ko na naiintindihan ako ni Aurora. Alam niya na inaayos ko ang buhay ko para maging karapat-dapat na ako para sa kanya. Uy, salamat sa pasalubong mo ha. Ang dami mang ganito. Si mama yung gustong magpadala niyan para sa'yo. May iba pang gustong ipadala. Eh. Pinigilan ko na lang eh. Nakisabay na nga lang ako na Kuya Oscar tapos ang dami pang dala. Si tita talaga oh. Ayos naman pala tong apartment mo, no? Ang sosyal. Oo. Ito yung pinahiram sa akin ni tita. Pero baka umalis rin ako dito sa susunod na buwan. Bakit? Sayang to. Maghahanap kasi ako ng trabaho sa susunod na linggo eh. Siyempre, kailangan ko ng lumipat dahil wala namang responsibilidad sa akin si tita, no? Parang di ka naman pinapaalis Hindi nga. Pero hindi ibig sabihin nun, aabusuhin ko na. Tapos na ako sa pag-aaral ko, kaya dapat tumayo na ako sa mga sarili kong paa. Ayos din minsan, no? Mantakin mo yun. Nakapagtapos ka sa pag-aaral. Parang dati, pangarap mo lang yun. Di ba? Oo nga eh. Kaya malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya. Wala ka bang balak na umuwi muna sa atin? Para naman magkita na kayo ni Aurora. 4 na taon din kayo halos hindi nakita. Yun nga rin yung iniisip ko eh. Kaso may interview ako next week. Siguro, bago ako magsimula ng trabaho, uuwi muna ako. Kahit mga ilang araw. Oo nga, dapat kang umuwi. Bakit naman? Anong meron? Iba kasi yung pagkakasabi mo nung sabi mo, dapat akong umuwi. Parang may ibang ibig sabihin yun eh. Wala lang yun. Panying, ano ba yung hindi ko alam? Tungkol ba to kay Aurora? Bakit? May problema ba kayong dalawa? Hindi ko alam. Tinatawagan ko siya pero hindi naman niya ako sinasagot nitong mga nakaraan. Ano nga? Sige na. Sasabihin ko na. Balitaan ko kasi na si Aurora ay bagong manliligaw.
Manliligaw lang pala eh. Umayag siyang magpaligaw. Ano? Siya ang may gusto? Oo. At itong lalaki, galing sa mayaman na pamilya. Siyempre, alam mo na yung kapangyarihan ng pera, di ba? Insan baka maagaw yun sa'yo. Hindi. Alam mo, may tiwala ako kay Aurora. Hindi niya ako ipagpapalit dahil lang sa pera. Sigurado ka? Kasi nung nakita ko sila kahapon sa plaza, mukhang okay naman silang dalawa. Napapangiti nga yan si Aurora eh. At ang alam ko pa, medyo boto rin dun sa lalaki yung papa niya. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Oo naman. Bakit ako gagawa ng kwento? Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na muna sa atin. Baka kasi yung dahilan mo kung bakit inayos mo ang buhay mo, wala na pala. Naging dahilan na ng iba. Halos buong gabi akong hindi mapakali kakaisip sa sinabi sa akin ni Panying. Maraming tanong ang nabuo sa isip ko. Bakit? Paano? Anong nangyari? At kasabay noon, natakot ako. Natakot na baka pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, wala na palang naghihintay sa akin sa probinsya. Inayos ko muna ang dapat kong ayusin sa Maynila at pagkatapos ng isang linggo, nagdesisyon akong umuwi sa probinsya namin. Hindi ako papayag na matatapos ng ganun-ganun lang ang relasyong matagal kong iningatan. Teo? Buti kilala mo pa ako. Umuwi ka na rin sa wakas. Namiss kita. Ay, sandali. Teka, bakit? May problema ba? Alam ko na marami akong pagkukulang sa iyo, Aurora. Pero nakita mo naman na sinusubukan ko, di ba? Na naging maayos ang relasyon natin kahit na malayo tayo sa isa't isa. Parati kitang sinusulatan. Parati kitang tinatawagan. Alam ko naman yun eh. O kaya bakit ganun? Ha? Anong bakit? Bakit nabalitaan ko nagpapaligaw ka na sa iba? Sabihin mo. May boyfriend ka na, di ba? Mahal, pwede ba kumalma ka nga muna? Paano ko kakalma kung alam kong mas higit sa akin yung lalaki na yun, ha? Paano kung sabihin sa'yo ng papa mo na siya na lang yung pakasalan mo at hiwalayin mo na ako? Siyempre, pipiliin kita. Yun naman pala eh. Bakit nagpapaligaw ka pa? Magkaibigan lang kami ni Luis. Pero hindi yun yung naririnig ko. Sinabi ni Panying sa'yo na may naliligaw na sa akin, di ba? Inutusan ko siyang gawin yun. Para mataranta ka. Para naman uwi ka na agad dito. Para sa akin. Ibig mong sabihin? Walang nanliligaw sa akin. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Ang gusto ko lang naman, maalala mo, na meron kang nobya na naghihintay sa'yo rito ng 4 na taon. Pasensya ka na. Ayoko lang kasing umuwi rito na wala pa akong nararating sa buhay. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero kasi Teo, nakakainip din. 4 na taon ako nagtitiis na naririnig ko lang yung boses mo sa telepono. Ultimong sa mga bakasyon mo, hindi ka umuwi kasi nagtatrabaho ka. Ngayon tapos ka na, graduate ka na. Gusto ko lang naman na mapagbigyan mo naman ako ng oras, ng panahon mo. Pasensya ka na talaga. At ngayon nandito ka na. Pasensya ka na rin pero wala ka na talagang kawala sa akin. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sinabi sa akin ni Panying kung kailan ang uwi mo. Kaya nagpa-schedule na ako sa simbahan. Magpapakasal na tayo. Ano? Kasal? Oo. Doon din naman ang punta nating dalawa, di ba? Kapag kinasal na tayo, sabay na tayong pupunta sa Maynila. Tamang-tama, magbubukas si Papa ng negosyo doon at gusto niyang ako ang mag-manage nun. At ikaw, may sarili ka ring trabaho. Kailangan lang talaga na maging legal na yung pagsasama nating dalawa. Sandali. Pero, ano ba? Papakasalan mo ba ako o hindi? Siyempre, papakasalan kita. Yun naman pala, edi tara na. Siyempre, namanhikan muna ako sa mga magulang niya. At sa awa ng Diyos, pumayag naman sila dahil nangako ako na gagawin ko ang lahat, mabigyan lang ng magandang buhay ang anak nila. Naging mabilis sa mga pangyayari noon.
Kinailangan ko na kasing bumalik sa Maynila dahil may trabaho nang naghihintay sa akin. Kaya mabilis naming ginawa ang pagpapakasal at saka lumipat na sa Maynila. Nahirapan din naman kami noong una. Sabi nga nila, wala naman talagang madali kapag bago pa lang kayong kasal. Parehas kami ni Aurora na nagtrabaho hanggang sa nakapagpundar ng negosyo na grocery store at dito na nagsimula ang mga swerte namin. 35 years na kaming kasal ni Aurora ngayon. Biniyayaan kami ng 3 anak na tapos na sa pag-aaral ngayon. Meron na kaming piloto, nurse na magdodoktor na, at licensed teacher. Hindi naging madali ang buhay namin pero dahil sa mga pagsusumikap naming mag-asawa, naging maayos ang lahat. Parehas na kaming retired ni Aurora pero inaasikaso pa rin namin ang negosyo namin. Kahit maputi na ang mga buhok namin at kulubot na ang mga balat, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal namin sa isa't isa. Dahil sa paningin ko, si Aurora pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hanggang dito na lamang, Teo. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.